Kung inaakala mo na ang pinakamalakas na karakter sa loob ng Hunter x Hunterverse ay itong si Meruem o di kaya naman na yung adult version ni Gon, diyan ka nagkakamali dahil hindi mo pa nakikilala kung sino si Dawn Freaks. Si Dawn Freaks ay ang ancestor nitong si Jing at nitong si Gon. Ngayon alam natin na ang latest chapters ay ang paglalakbay ng napakaraming mga karakter na nakasakay sa Black Whale papunta sa Dark Continent. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang karakter sa Hunter x Hunter na nasa Dark Continent na mismo at hindi man lamang binabalak na umalis doon? Hindi siya nandun para mag-survive, kung hindi nandun siya para mag-aral. Nandun siya para pag-aralan ang lahat ng mga bagay, lahat ng details, lahat ng dangers sa loob ng Dark Continent. Ang lugar na kinatatakutan ng Prime Netero. And as you know, napakalakas ni Netero guys. Pero matanda na siya dun. Mas malakas pa siya nung siya ay nasa Prime pa. Pero takot siya sa Dark Continent. In-acknowledge niya na walang victory sa loob ng Dark Continent. No victory but only survival. Alam niya na walang magtatagumpay dun, kaya gumawa siya ng paraan para pigilan ng kahit na anong exploration papunta sa Dark Continent, na nagawa nga lang i-bypass nitong si Beyond matapos ang pagkamatay niya. Pero balik tayo sa topic natin ng karakter sa video na ito. Walang iba kung hindi itong si Dawn Freaks. Ngayon, for some na sinusubaybayan talaga ang kwento ng Hunter x Hunter, especially sa mga hard subscribers natin sa channel na to, for sure kilala nyo si Dawn Freaks. Pero para sa hindi pa siya kilala, dito nyo malalaman kung bakit siya ang tinuturing na pinakamalakas na karakter sa Hunter x Hunter. Ginawa ni Dawn Freaks ang isang aklat na nagdodokumento ng lahat ng mga importanteng bagay, isang parabang travel guide sa kung sino mang nagbabalak na pumunta sa Dark Continent. Tinatawag niya ang aklat na ito na Journey to the New World. Ang aklat na ito ay nahahati sa dalawang parte, ang East at ang West. Nang dahil na nga sa napaka-controversial ng mga nilalaman ng aklat na ito, niretrieve ito ng V5 at pinag-aralan nila ang lahat ng impormasyon na nasa loob nito. And after that, matapos ang masusing inspeksyon sa lahat ng nakalagay na konteksto nito, naisip nila na isang madman, isang baliw lamang ang gumawa nito na si Dawn Freaks, na parabang nagtsamba lang siya ng mga nilagay niya at mga haka-haka lamang ang konteksto na nasa loob ng aklat. However, after some expedition, matapos nilang makita ang lahat ng iba pang mga creatures, mga halimaw tulad na lamang ng 5 threats na nabanggit sa loob ng chapter reviews natin, na-realize nila na totoo, legitimate and accurate ang mga laman ng konteksto ng aklat ng Journey to the New World. And to be specific guys, ang binabanggit nila ditong isa sa mga confirmation ng mga major na mga creatures sa loob ng Dark Continent ay ang 5 threats. Unang-una na dito ang botanical weapon na si Brionne, ang gaseous life forms na si Ai, ang twin snake na si Hellbell at ang human keeping beast na si Puck. Maging ang pinakahuli dito na isang sakit, ang immortality disease na ang zombie disease. Nakita nila ang mga detalyeng tulad na lamang ng 5 calamities na ito sa loob ng aklat na yon na kinreate ni Dawn Freaks, na dahilan kung bakit nasabi nilang legitimate ito, authentic ang laman nito. Kaya naman ikinip nila yon at pinag-aralan nila yung mabuti. However, the thing is, ang nakukuha pa lamang nila na parte nito ay ang East part, na nangangahulugan na ang lahat ng mga bagay na yon tulad ng 5 calamities ay nanggagaling pa lamang guys sa East part. Hindi pa nila nare-retrieve ang West part ng Journey to the New World, na dahilan kung bakit hinahanap nila yun ngayon. Pero matapos ang napakaraming mga taon ng paghahanap nila para sa West part ng Journey to the New World, hindi talaga nila yun matagpuan. Kaya naman itong si Jing ay nakaisip ng 3 possibilities. Una, baka hindi lang talaga nila ito nahahanap pa, which is very unlikely guys, na hindi nila mahanap yun after years and years of searching for it. Pangalawa, baka naman daw hindi talaga yung natapos ni Dawn Freaks, dahil baka namatay na siya, baka napunta na sa panganib ang kanyang buhay kaya hindi niya na yung natapos. At pangatlo, ang pinakaposibleng sitwasyon, ang pinakaposibleng phenomena ayon dito kay Jing is that even up to this point, even up to this day sa loob ng Hunter x Hunterverse ay ginagawa, isinusulat at idinodocument pa rin itong si Dawn Freaks ang west part ng Journey to the New World, na nangangahulugan na sa sobrang laki ng Dark Continent, nag-take siya ng more than 300 years para makumpletong ma-document ang lahat ng detalye na makikita niya sa loob ng kontinenteng yon. Na alam naman natin guys na for sure, it is the third option. Alam natin na hindi yun ilalagay dito ni Togashi para lamang palabasin na patay na talaga siya at hindi niya natapos ang ginagawa niyang documentation, na nangangahulugan din na kung ganun nga nabuhay pa rin si Dawn Freaks at nabubuhay siya sa loob ng Dark Continent.
ang lugar na kinatatakutan maging ng Prime Netero kasama ang dalawa pang malalakas na mga hunter. Nangangahulugan lang na napakalakas ni Don Freaks at posibleng siya talaga ang pinakamalakas na hunter, pinakamalakas na karakter sa loob ng Hunter x Hunterverse. Dahil i-remind ko lang kayo guys, ang Prime Netero at hindi ang Neterong matanda na nakita natin na lumaban kay Meruem ay takot na takot sa Dark Continent. Pero itong si Don Freaks, hindi siya nasa loob ng Dark Continent para mag-survive. Ginagawa niyang school yun. Nasa loob siya ng Dark Continent para mag-explore at para mag-create ng documentation. Magkaiba sila ng goal nitong si Netero. Na kung may common sense kayo guys, for sure alam nyo na agad na mas malakas si Don Freaks kumpara maging dito kay Netero, kumpara sa kanyang prime. Pero balikan natin ang unang tanong natin sa unang parte ng video ito. Mas malakas nga ba siya maging dito kay Meruem? Dahil alam naman natin na malayo ang lakas ni Meruem kumpara dito kay Netero. Pinaglaruan ni Meruem si Netero kahit pa anong explanation, kahit anong rason pang sabihin ng mga Netero fans. Pero hindi din naman natin maikakaila na matanda na rin naman kasi itong si Netero nang makalaban siya nitong si Meruem. Na dahilan kung bakit karamihan sa mga Hunter x Hunter fans na nakastick lamang sa anime ay iniisip na si Meruem ang pinakamalakas na karakter sa loob ng Hunter x Hunter. At the very same time kung ganon, nangangahulugan lang din yun na ang adult version ni Gon ay ang isa din sa pinakamalakas. Dahil nabanggit ni Neferpito na after nga ng transformation ni Gon, on par na kay Meruem ang lakas nito. Kaya naman para maging mas malinaw pa sa inyo kung gaano talaga kalakas itong si Don Freaks, gusto kong tingnan nyo guys ang chart na ito na nagpapakita ng statistics ng kung gaano kadelikado ang 5 threats. Makikita nyo dito ang Chimera Ants, ang species na kinabibilangan nitong si Meruem. Meron lamang itong overall score na B, pero kung ikukumpara ito sa 5 threats, walang-wala ito guys. Wala pa talaga sa kalingkingan ng pinakamalalakas na mga halimaw, pinakamalalakas na mga monster sa Dark Continent ang Chimera Ants. Kung gano'n na nakita natin na hindi nga kayang talunin ng mga human ang mga Chimera Ants pa lamang, anong tsansa nila sa loob ng Dark Continent? Pero ibabalik ko ulit, itong si Don Freaks, nasa loob ng Dark Continent, naglalaro lang siya sa loob nun. Na kung pagbabasehan pa lang natin ang chart na ito, malinaw na agad na mas malakas si Don Freaks kumpara dito kay Meruem at sa Adult Gon. It is also safe to say guys na pretty average lang itong si Meruem sa loob ng Dark Continent. Hindi siya big shot doon. Hindi siya isa sa pinakamalalakas na mga halimaw sa Dark Continent. Oo, kung sa loob ng mundo ng mga tao or dito sa mga na-explored na parte ng mundo, malakas siya at hindi siya kayang tapatan ng kahit sino. Pero sa Dark Continent, normal na citizen lamang siya. Normal na species at wala siya sa kalingkingan ng pinakamalalakas na mga halimaw doon. Mga halimaw na araw-araw at palaging kinahaharap ni Don Freaks but still not just managing to survive at tumatakas kung hindi, nag-e-explore pa siya further. Unlike ni Netero, ni Ziggs at nitong si Lynette na talagang pinabalak na tumakas at bumalik sa explored part na ng mundo para hindi mapatay. Itong si Don Freaks ay mas lalo pang naglalakbay pa ilalim sa Dark Continent. Doon pa lamang alam nyo na dapat guys kung gaano kalayo ang difference, kung gaano kalayo ang gap sa lakas nitong si Netero ng Prime Netero guys, hindi ng matandang Netero kumpara dito kay Don Freaks. Pero paano yung naging posible kung gayon ngang more than 300 years nang naglalakbay itong si Don Freaks sa loob ng Dark Continent? Normal na human lang naman siya. Paano siya mabubuhay ng ganun katagal? Dito napapasok ang isa sa mga importanteng treasure sa loob ng Dark Continent guys, at yun ay ang Nitro Rice. Alam kong narinig nyo na ito ng maraming beses, especially kapag nababanggit ang tungkol sa unti-unting pagbaba ng lifespan nitong si Kurapika. Dahil for sure, ito talaga'y isa din sa maikokonekta natin kay Kurapika. Kung makakadating talaga sila sa Dark Continent, ito ang makakatulong sa kanya para sa kanyang ability ng Emperor Eye na may napakalakas na drawback. Pero balik tayo kay Don Freaks. Pinakasimpleng explanation sa Nitro Rice guys, nagpo-promote ito ng longevity, napapahaba nitong lifespan, na for sure, kung buhay pa itong si Don Freaks, nakain niyang Nitro Rice. It is the only possible way para manatiling buhay pa rin siya matapos ang 300 na taon. Kaya naman dito papasok ang isa sa mga detalye na nabanggit nitong si Jing Freaks nang nakikipag-usap pa siya sa team na kinreate nitong si Beyond. Ayon sa kanya, ang Nitro Rice ay binabantayan ni Hellbell. Ang nabanggit natin guys kanina na ang isa sa 5 calamities, ang isa sa 5 threats. Ayon sa kwento at sa detalye na binanggit nitong si Jing Freaks,
ang ipinadala ng V5 na expedition team ay na-wipe out. 99% ng ipinadala nilang mga individuals sa loob ng squad na yon ay na-wipe out, namatay. At ang natira lamang ay 11 na dahilan kung bakit na-confirm nila na totoo ang existence ng Nitro Rise at totoo ang existence nitong si Hellbell. At kung totoo nga na kinain talaga nitong si Don Freaks ang Nitro Rise para umaba at manatili pa rin siyang buhay even up to this day, nangangahulugan din lang yun na kinalaban niya si Hellbell at nagwagi siya. Nagawa niya yung talunin. At bibigyan ko kayo guys ng isang importanteng impormasyon tungkol dito. Balikan natin ang chart kanina na tungkol sa statistics ng kung gaano kadelikado, kung gaano ka-dangerous ang 5 threats kasama ng Chimera Ants. Ang Chimera Ants ay may overall score lamang na B at itong si Hellbell ay may overall score na A. Alam nyo na guys, mas malakas si Hellbell kumpara dito kay Meruem. Pero nagawa yung talunin nitong si Don Freaks kung totoo man na nakain niyang Nitro Rise. Nakangahulugan lang ulit yon at isa pa itong ebidensya na mas malakas itong si Don Freaks kay Meruem. Now those are just small feats guys. Mga maliliit na detalye lamang yun na nagpapakita at nagpapatunay na malakas talaga itong si Don Freaks dahil hindi naman siya palagi nababanggit sa kwento. And in fact, isang chapter lamang pinag-usapan ang tungkol sa kanya pero ganito na kalakas ang impact niya sa kwento na nagpapakita lamang na kung nanggaling ito kay Jing, hindi ito kasinungalingan. For sure, kung makakarating sila sa Dark Continent, malalaman nila ang mas marami pang detalye tungkol dito kay Don at mas lalo pa itong magiging hype kapag natagpuan nila ang West Part ng Journey to the New World, which will only confirm na buhay pa talaga si Don at siguradong siya ang pinakamalakas na hunter sa loob ng verse. Ngayon, given na siya ang ancestor ni Jing Freaks at nitong si Gon Freaks, hindi na nakakapagtaka kung bakit ganito din kalakas ang dalawang ito, especially itong si Jing, na pwede nating pag-usapan sa susunod na video kung gusto nyo pa. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na din ang bell button guys, para automatic man-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account. Kaya naman siguraduhin nyo na naka-follow kayo sa iba pang mga account natin na yon sa ibang platforms para hindi kayo mahuhuli sa bawat announcement tungkol sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napakaraming mga nagbabalik na mga solid Hunter x Hunter fans na ito sa ating previous Hunter x Hunter video tungkol kay Kurapika at kay Serednik. Maraming salamat guys. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.